At sa punto naman pong ito, makakausap naman natin si Attorney Gregorio Jojo Batallar Jr. para naman po ipaliwanag sa ating mga kababayan ang ilang mga usapin hinggil sa nangyayaring paglilitis ngayong araw. Magandang hapon po, Attorney Jojo. Si Zai Chua po ito. At welcome po sa 13 sa tanghali. Magandang hapon, Chay. Magandang hapon din sa iyong mga tagapanood. Alright, sir. Kanina nga po ay nagpatuloy itong Day 16 ng impeachment trial kung saan idineklarang hostile witness itong si dating OVP SDO Gina Acosta. Maaari niyo po bang ipaliwanag, sir, kung bakit po ba kinakailangan gumamit ng ganitong uri ng witness? At kanina po nabanggit yung salitang adverse interest. Pwede po ba nating ipaliwanag rin kung ano po bang konteksto nito batay po sa ruling ng Supreme Court? Kasi parte ng mga ebidensya na ipipresenta nila sa impeachment hearing ay yung mga dokumento na sinubmit ng Office of the Vice President, yung mga accomplishment report, liquidation report. Ang makaka-identify, makapagtotoo nito ay ang yung nag-accomplish nito, at isa doon ay yung Special Disbursing Officer na si Gina Acosta. Kaya siya prinisenta sa witness stand. Yes, sir. Regarding po dun po sa word na adverse interest, ano po ba epekto nito bilang isang sa kaso po ng Article 1? Well, pinapa-clarify nila sa mga judges, senator judges, na ang witness na ito ay galing sa kampo ng Vice President at obviously, proprotektahan niya yung Office of the Vice President. Kaya dito sa parting ito, pwede nang magtanong ng diretsohan na question dahil leading questions dahil ito nga ay tinatawag nilang hostile witness. Yes, sir. Ito po bang mga naging testimonya po dito nga si SDO Acosta? Naka-apekto po ba o paano po ito makaka-apekto sa kredibilidad at sa testimonya po na maaring magpatibay sa Article 1? Kasi pinapalabas ng prosecution dito na yung mga dokumentong ito ay puro fraudulent or false entries. Ngayon, ang nakapirma dito at nakacertify ay yung Special Disbursement Officer. Kaya siya ay nilalagay sa witness stand. Ito ba'y totoo na entrada? Ito ba'y ginasto sa tamang project? Ang kanyang testimonya ay lahat naman ito ay galing sa Chief Security Officer lang at nilalagay ko lang kung anong sinasabi sa akin. Yes, sir. At kanina nga rin, sir, tinalakay po yung mga physical and financial plan, yung mga liquidation, at saka po yung accomplishment report ng OVP. At nakalista po sa Good Governance Program na bahagi daw po ng physical and financial plan ang tree planting at libreng sakay program. At according po dito kay SDO Acosta, ang mga ito po ay binase niya sa input po na ibinigay ni Colonel Lachica, yung pong dating hepe ng OVP Security and Protection Group. Sir, unas po sa lahat, basa na rin po, if I may borrow po yung sinabi po ni ni Congressman Zia Alonto yung kanina, if I may borrow, yung sinabi niya na parang spoon-fed yung nangyari, yung paglagay ni Gina Acosta sa kanilang liquidation, itong pong mga input po ni Lachica. Meron po bang nalabag sa JC 2015-01 at ano po ba ang reaksyon nyo dito sa nangyaring ganitong klaseng aktibidad? Well, babalik tayo sa testigo ng mga COA auditor at sinasabi nila yung liquidation report ay kulang. Kasi walang puro acknowledgement receipts, walang service invoices, walang purpose at walang accomplishment kung anong na-attain. So dito may violation nga nung joint memorandum. Okay. So sir, at magpapatuloy pa rin po itong Day 16 ng impeachment trial. Ano po ba ang dapat natutukan ng taong bayan sa nangyayaring paglilitis? Well, kung yung paglustay ng confidential funds at saka intelligence funds sa pansariling purpose or benefit ng OVP.
kung may establish yan ng prosecution. Yun ang babantayan ng publiko. Okay, with that, maraming salamat po, Attorney Jojo Batalier. Thank you.